So, ayan nga mga kabatang helmet, official na. Official na talaga ang pagka-mayor ni Mayor VP Leni Robredo. Dahil ngayong araw to, nagkaroon nga po ng inauguration. Grabe yung message o yung speech ni VP Leni. Talagang tagos sa tagos. At yung pinaka-striking para sa akin, yung sinabi na, we will remove confidential funds. So talagang transparency at its finest na talaga to. And napaka-swerte talaga ng Naga kasi magkakaroon nga sila nung app na available sa Android and iOS. Yung may Naga, pwede rin kaya tayo doon. Pero nga mga batang helmet, congratulations sa kay Mayor Leni Robredo and sa buong Naga. So ito, panoorin na po natin. Sa mga hindi pa nakapanood, ito po yung full speech ni VP Leni. Associate Justice of the Court of Appeals and our Administrating Officer, Justice Ramoning Cruz, maray na aga po, saka mabalos na maray. Outgoing 3rd District Representative and now Vice Mayor of Naga City, Gabriel H. Bordado Jr. Outgoing Mayor and now incoming 3rd District Representative Nelson Legacion. The former mayors who are with us this morning, mabalus pong maray sa pagpaundrakan sa muyang imbitasyon. Former Mayor John Bongat and former Mayor and former 3rd District Representative Cho Rocco. Outgoing Vice Mayor Nene De Asis. All the outgoing and incoming members of the Sangguniang Panlunsod. All the barangay officials who are here with us this morning. All the representatives of the different agencies, national government agencies, and other government agencies who are celebrating with us. Sigabos pong mga department heads, mga empleyado kang City of Naga, mga members of the media, mga pamilya, sa Indogabos, maray na aga, giraray. More than 37 years ago, kan February 2, 1988, yaon po ako sa eksaktong lugar na pigtitindugan ko ngunyan. Kataid ni Jessie, kan siya enot na nagsumpa bilang Mayor Kanaga. Sadit na gazebo pa sana ang yaon digdi, mayo pang People's Hall. Ma 23 anyos pa sana ako kaidto. Kapapangaki ko palang kiay ka. Asin mayo pa akong kamuwang-muwang sa kinaban. Habang binibilog ko pa ang sa diri kong pagkatao, asin mga pangiturogan. Kaibanan ako ni Agong sa iyang pagbaklay. Ondra kong maging parte, dawa sa personal ko sanang kapasidad. Kan mga pagbabago kanaga, na naging dahilan na maging sentro kita nin progreso, asintanos na paggobyerno. An istorya kanaga, bakong istorya kan sarong leader sana, kundi istorya kan nagkakasararong syudadano, na nakikidumamay, nagsasakripisyo, asin nagtatrabaho, ninhuli ta siya may tiwala sa iyang gobyerno. Sa halawig na panahon, binisto ang Naga, ninhuli ta napahiling ta, na ang tunay na tibay kan sa tong syudad, yaon sa mga tao. Kaya maski sain ako magduman, dai ako nagsasawang ibalangibog, na iba digdi sa tuya. Digdi igwang mga mekanismo para ang mga tao maging parte
sa pagpapadalagan kan gobyerno. Daisa na kita mga tagamasid, o naghahalat sa naning ayuda, o nagaako kan mga desisyon na hamana. Dai basta nasisilaw sa kwarta o poder. Anagenyo, aktibong kaibanan sa pagpanday kan satong futuro. Sa pagbabalik tanaw, narealisar ko na an buong buhay tapalan sarong halabang pagpepreparar. In my life at least, all the dots connected. In surreal and unexpected ways, the detours through me challenges I never imagined having to go through. But each time I was called to serve, I strove to live by what it means to be a Nagueño, inspiring hope to encourage others to act, giving spaces for the wider community to take part in governance, leading with the highest standards of honesty and integrity. Gurugol pinaman garo ang naging plot twist kang buhay ko. Pero in all honesty, day ko lamang pighuna na maabot ang panahon na madalagan ako para alkalde kanaga, para siguruhon na ang mga sakripisyong pigpundar sa ngaran matanos na paggobernar, maproteheran ta. This is a full circle moment for me. But beyond the personal, the years ahead is a reminder of the immense obligation as the torchbearer of our city's legacy. Bilang pasasalamat sa mayong patod na tiwala asin pagpadangat, makakaasa po kamo na dai ko sasayangon ang dakulao na mandato na tinaonin dos ako, asin uutubon ko an katungdan na ini, nindusay na puso, buot, asin higos. Over the past months, we have been working on a roadmap that concretizes our vision for a better quality of life for all Nagueños. More than reclaiming and strengthening our reputation as the center for good governance in the country, we want to make Naga more sustainable and livable. Truly, a maugmang lugar once again, where our people can take pride in being collaborators in development. As we begin this new chapter in Naga's journey, we declare with purpose and unity the kind of city we are determined to build together, anchored on the promise we have made many years ago to make Naga a happy place for every Nagueño. We will build a thriving and inclusive economy that uplifts every Nagueño, raising household income from the city center to the upland barangays. We will support the livelihood of urban poor families and farmers, bring focus on priority industries and a skilled local workforce, and make the city more appealing to investors with streamlined business processes. We will create a cleaner, greener, and flood-resilient city where our people can count on an efficient waste management system and our communities are equipped to withstand flooding and other effects of worsening climate conditions. In our pivot towards stronger environmental stewardship, we strive to create more open spaces
with thriving trees and gardens becoming part of our collective lives. We will develop walkable, orderly, and secure neighborhoods where every Nagueño can move freely and safely with a reliable and inclusive public transport system, stronger mechanisms for peace and order, and a culture of responsible animal ownership. We will ensure data-driven social protections for every Nagueño, meeting and exceeding national indicators in health and education, fulfilling our remaining housing requirements for families in need, and efficient delivery of social services, disaster response, and welfare programs. We will preserve our history, language, and cultural heritage, alongside our efforts to make Naga a more conducive and welcoming space for creative workers and artists. We will become an open, digital, and participatory city, bringing life to people-centered governance with modern technology made accessible to all Nagueños. We will make Naga once more a center of good governance, development, and innovation, enhancing and sustaining the good governance mechanisms that our city pioneered in the past. We will lead with an efficient, agile, and citizen-focused local government with institutionalized mechanisms and an efficient and inspired workforce aligned with the city's goals. These finish lines are more than just aspirations. They form the path to a future where every Nagueño can truly be equipped to reach for their dreams while standing proud of their contribution to our collective progress. Tatawanan tamaning bagong buhay ang mga infrastruktura digdi sa syudad, lalo na ang mga nagkararaot na ninhuli sa kapabayaan. Sa aga, July 1, mapuon na ang patrabaho sa pag-irahay kang Metro Naga Sports Complex sa Pacol. Kung sain kita nagmamaot na makabilog ning komprehensibong grassroots sports program para sa satong mga kaakian asin jóvenes. Ipapaayos taman ang Jesse Robredo Coliseum para ini maging sarong lugar na bako lang handa na mag-host ni mga major na national as in international na mga events as in pagtiripon, kundi maging maayos ang mga fasilidades kaini para ini maging ligtas as in komportableng evacuation center sa panahon nin mga kalamidad. Mainom lang po ako. Sa tong ibabalik, Naga City Civic Center sa Glory Days kaini para magkaigwa giraray ang mga Nagueño, lalo na ang mga kaakian sa kahovenes. Bako lang nin espasyo para sa recreational activities, kundi lugar na pwedeng pagtiripunan. Bubuhayon taliwat ang CBD-1 para maibalik ang kalinigan, kaayusan, asin karakter kaini. Iyahanda ta ini na iyo ang maging historical
and Heritage Center, Canaga. Pupo ng tanaman ang Phase 1 kang Naga River Esplanade. Ngunya na bulan, na may mga infrastruktura na matabang mabawasan ang pagbaha, mantang makrear nin mga open spaces sa kamantinidong agihan na magagamit kan sa tung mga komunidad. Apwera sa pagtaong bagong buhay sa Naga River, pangiturogan tang maging linear park ini. Tanganing may lakaw-lakawan ang mga tao, asin madali ng lakawon, po Naga City Public Market hanggang Peña Francia Basilica and vice versa. Kasabay ka ini, lilinigon tanaan sa tung mga sidewalks. Sa paagi nin mas istriktong polisiya kontra sa illegal parking. Paghali nin mga obstructions, asin mas pinakarhay na infrastruktura para sa satong mga pedestrians, asin mga siklista. Pagkatapos nin halawig na diskusyon, kaibanan ang Kasureko 2, asin ang DPWH Regional and District Office, finally, pupunan ng ngunyan na aldaw, ang patrabaho para ang mga poste ning kuryente na nakabalandra sa tahaw, maibalyo na sa gilid kan tinampo. Nagpapasalamat man kita sa mga telcos sa saindang kooperasyon. Ang sabi po sa tuya, 1 week mo na mapreparar sinda ka mga balyuhan. Next week, hahalyon ang mga poste, ibabalyo na ang mga wires. Babantayan ta para sigurado. Ninhuli sa nagagrabing problema sa traffic. Ma-appoint kita ning eksperto bilang Transportation and Mobility Coordinator para maasigurar na mas komprehensibo asin nakabase sa datos ang satong mga paghiro para simbagan ang mga problema sa trapiko. Maugmaman po akong ibareta na nakakuha na kita nin mga commitment hali sa mga opisyal sa gobyerno nasyonal para tabangan kita na tapuso na ang mga ongoing infrastructure projects kang syudad. Nag-pledge na siya nin another 180 million pesos para mapatapos ini asin magamit na kan mga magkakanigong opisina kan syudad. Pig-informaran man po kita na ang pondong pig-download para sa dormitory sa Balatas Complex kulang pa. Ang sabi sa to, pagkatapos kan Phase 1 kang construction ngunyan, bare structure lang para sa 3-story building ang mahahaman, kaya dai pa ini magagamit. Pigpakiulayan ta po si Senate President Chis Escudero na kung pwedeng mapatapos na ini, gibuho na ning 6 floors, arugman kan si original design, para magsirbi ini, bako lang dormitory kan sa tuyang health workers, pero gamiton man ang ibang espasyo na mga opisina kan sa tong mga people's organizations, saka satellite offices, ka national government agencies digdi sa Naga, para diin nakita nagpaparaparilegaspi. Kanakaagi lang pong Miyerkules, nag-pledge na ang DOH Regional Office. Natatabangan kitang mapagibo ang bagong City Health Office along Peña Francia Avenue, si dating City Hospital.
Katakod kaini, ihahanda tanaman ang pagbukas kan Super Health Center sa Concepcion, Pequeña para ini ang maging primary care facility sa pagtaraid na mga barangay. Nagsumitir naman po kita sa NEDA kan mga plano para sa pagkonstruir nin detention asin retention ponds sa upland barangays kang syudad, tanganing makatabang mabawasan ang tubig na minabulos sa kasentruhan sa panahon ning makusog na pag-uran. Kanakaagi lang na aldaw, kamiting ta si DA Secretary Kiko Chu Laurel para i-discuss si posibilidad na magkonstruhir ning mga harararom na mga canals siring kan si effective flood control project sa Vietnam. Sinabi po ni Secretary Laurel na ini seryosong ikokonsiderar. Pinag-aadalan taman ang pagtugdok ning bagong government center. Piot-piot na kaya kita digdi sa City Hall. Pero habota po ining iutang dahil dakul na kitang utang. Kaya pag-aadalan ta, na kung pwede ining magibo sa irarom kang public-private partnership. Kaipuhan taman pakarayon ang satong sistema nin pagmanehar kan basura. Kinakaipuhan tang mahipnuan ang dakula pang kakulangan sa mga gamit, mga garbage trucks saka compactor trucks. Ang dapat kuta na sanitary landfill sa San Isidro Ngunyan, halos nagiging tambakan lang siya nin basura dahil sa kakulangan nin pondo na kinakaipuhan bulan-bulan. Aktibo tang pige-explore ang mga offer kan mga pribadong kumpanya manunungod sa satong aspirasyon na magkaigwanan nin waste-to-energy facility digdi sa satong syudad. Matugdok man po kita ni mga warehouse sa pag-andam sa satuyang espuerso na i-centralize na ang procurement kan lokal na gobyerno. Sa irarom kan sistemang ini, advance na bulk purchasing na ang gigibuhon ta, kan mga pirming ginagamit na supplies as in equipment sa City Hall para makuata ang mas maray na value for money as in maibitaran ang overpricing sa kakorupsyon. Matugdas kita nin bagong pampublikong sementeryo as in papakarayon ta si dati para masiguro na igwa kitang dignified, accessible, as in well-maintained na resting place para sa satong mga kapamilya na nagpaaram na. Social services are part of our overall vision for the next 3 years. And we are committed to addressing existing challenges in terms of education, health, and housing. Sa DOH scorecard para sa universal healthcare, nahihiling ta na maluya pa kita sa kadaklan na mga sukol. Puon sa estado kan salud kan satong mga kaakian, asin na mga nagbabados, sagkod sa kapasidad kan satong mga medical facilities. Ang satong pag-roll out kang universal healthcare sa Naga, bako lang masunod sa national standards. Sa to nang papakarayon ang sistema kan syudad para maging tunay na accessible ang healthcare para sa gabos. Ang goal ta, masiguro na 100% ka mga nagenyo naka-enroll sa irarom kang PhilHealth Consulta Package.
na sa tong pupunan sa paagi ning mass registration sa satuyang mga barangay sa pakikipagtabangan kan PhilHealth, DOH, as in mga local universities at colleges. At present, nasa 21% pa lang po kita. Despite our standing as an education center and home to some of the top universities in the region, our performance in basic and secondary education still needs help. Thus, the city's efforts will be directed towards achieving learning outcomes with a goal of surpassing national averages in standardized assessments for public schools. Ngunyan po kaya masababa pa kita sa national. Base po sa satong discussions with DepEd Naga, bago kita magtugdok ng mga bagong eskwelahan, papanuan ta na muna ang classroom backlog sa bilog na syudad. Sa ngunyan, may kulang pa kitang 218 classrooms digdi sa Naga. 86 sa elementary, as in 132 sa high school. Hihingoaon ta na masara ang gap na ini para mapundo na ang pag-shifting kan mga klase na mandata ang epekto sa academic performance kan mga estudyante. Nakiulay man kita sa LTFRB para maasigurar na may available pirmi na pampublikong transportasyon pagpurulian kan sa tong mga estudyante na may klase sa Banggi. Ang sabi ta sa inda, kung masasakitan, ang lokal na gobyerno kaibahan ang sa tong mga barangay, andam na maglaag ning shuttle service para sa inda. Siring man, iis ko sa runta naan sa tong public library ang Raul S. Rocco Library, bubuksan na 7 days a week hanggang matanga nin Banggi sa mga panahon na may klase. Sisiguraduhon ta na igwa ang library ning makusog na Wi-Fi connection, asin mga computers, printers, asin iba pang equipment para magamit kan sa tong mga estudyante. Sa to man na pinag-aadalan, kaibanan ang LTFRB, ang posibilidad na maglaag na ning dedikadong rota nin pampublikong transportasyon. Tangarig maserbihan ang mga pasaherong pasiring sa Naga City General Hospital. Alagad, habang ini pigpaplanuhan pa sana, temporaryong malaag kita ning libreng shuttle service gikan City Hall, pasiring NCGH, puon sa aga July 1. Kundi, ini magiging point-to-point lang. Dahil pwedeng magpundo para magpasakay o magpababa nin pasahero sa tahaw kan rota. Tangarig day kita makatandanyar sa mga existing na mga rota kan jeepney, trimobile, asin padyak. Award-winning saka internationally acclaimed ang satong programa para sa urban poor. Nagkaigwa ini yuning dikit na slowdown. Importante dapat ang sa indang mga pangangaipo, kaya kaipuhan man giraray matutukan. Papakusugunta ang opisina kang HSDO para mawara na si gabos na backlogs, asin masirbihan na si haloy na naghaharalat. Nagkaigwa na kita ning meeting sa Manila with DSUD. And nakakuha na kitang commitment hali sa inda, natatabangan kita para masimbagan
ang more than 6,000 na housing backlog digdi. The challenges of the present may be different, but I believe that the hard-won lessons and successes of our past must continue to guide our path. Kaya ako panunin paglaom na sa partnership mi ni Vice Mayor Gabby Bordado, asin ang sampulong elehidong mga konsehal, pati na ang bilog na City Hall workforce. Kaya tang pagkasararuan asin pagtrabahuhan para makamtanta ang klase kanaga na sa tong pig-aaspirar. Over the past several weeks, nagparatrabaho na kita, kaibanan ang mga department heads, para i-reinvent ang proseso ng paghaman kan budget, kan syudad. Hali sa traditional line item budgeting, pasiring sa inaapod na performance o outcomes-based budgeting. Ang reformang ini, masiguro na unlimitadong rekursos kan syudad, magagamit sa mas importanteng mga pangangaipo, asin maiibitaran masayang ang pondo para sa mga bagay na daiman gayong kinakaipuhan. Parte man sa paghinguang ini, iyo ang pag-adaptar kan barangay bottom-up budgeting and community-driven development na pig-e-elebar ang proseso hali sa presenteng barangay support fund para tawanan ni mas dakulang poder asin boses ang mga tao sa barangay na mag-prioritize kan sa indang mga kaipuhan asin irayo ini sa politika. Hara-haranin na po matapos. Susog sa satuyang promesa para sa sarong gobyerno na bukas asin silag, mahingo ha kita para sa full automation kang City Hall. Buot sabihon, ang gabos na frontline services kan gobyerno, magiging digitized na, asin pwedeng ma-access kan gabos gamit ang cellphone, tablet o computer o sa mga kiosk na ilalaagta sa kada barangay. Sa daipan nahahaloy na panahon, ilo-launch taan sa tong sadiring app, ang May Naga. Sa paagi kang app na ini, ang gabos na serbisyo, impormasyon, bareta, announcements na kaipuhan kan lambang na genyo, accessible na in just one click para sa Android and iPhone users. Dalanon ta po ang short video. Madali lang po tamayo si music.
public funds ka. Be part of the process. Ayan, pasensya na po, may technical difficulties. Dapat sana ilo-launch yan ngunyan. Downloadable na siya sa Android phones. Pero day na magkakaigo kita ning tultul na launch. Dahil pigahalat ta po si license para maging downloadable na din siya sa mga iPhones. So gusto lang magpasalamat. Gusto lang po magpasalamat sa team na nag-asikaso kani Easy Bus PH, B-Boy Dimaano, CEO, Zarina Rodriguez, Creative Director. Aki po ini ni Kapitan Al Rodriguez kang San Felipe, upakanta. So gulping mga taga-naga sa saindang team, Kimwell Santos, ang saindang CTO, ang Naga App Team, sa pangingenot ni Andrew Mendoza na iyo ang project lead, ang developer si Kim Lee, Jemina C. saka Cheryl Tendilla. Ang designer Rovic Villaralvo, saka creatives Dodi Cabug, saka Ruth Aguilar. So thank you very much sa Easy Bus Team. Pig-volunteer lang po ininda iniyo pero nahiling ta na dakulao na maray na tabang iniyo sa tuya. Ayan, pigahalat ko ang uran, sabi ninda, swerte ang uran, nag-abot man giraray. Dakul kitang dapat gibuhon, ninhuli ta dakul ang nag-aasa sa tuya. An mata kan bilog na nasyon, yaon sa naga, dahil saro kita sa nagtaong paglaog sa lokal na paggobyerno. Sarong responsibilidad na inahagad sa to na ipadagos tang paurugon. So bago ko po pigahalat ang oran. Dahil sa gabos na mga milestones kang buhay mi, kabali na po si Samuyang Kasal, nag-oran ning makusugon. Ipapadagos ko na, dadakulaan ko na lang ang boses ko. Kaipuhan tapong seryosohon ang responsibilidad na ini. Kaya ang pinaka-enot na Executive Order number 1, na sa kong pipirmahan, iyo ang Zero Tolerance Policy against Corruption. Kung sain tatawanan tang doon na mayong lugar ang korupsyon digdi sa naga. Kaya puon ngunyan na aldaw, mayong lugar sa lokal na gobyerno ang mga inflated na presyo kan mga proyekto asin supplies. Mayong SOP, mayong kickback, mayong lagay, o ano man na klase nin regalo para may mapaboran ang gobyerno. Mayong lugar sa lokal na gobyerno, ang pagdoktor kang daily time record. Salang pagsingil ning overtime. Asin pagtaong exemption sa biometrics na mayo man tamang basehan. Mayong lugar sa lokal na gobyerno, ang mga personal na pakinabang. Poon sa pag-charge ng gasolina para sa pribadong gamit
paggamit kan mga pasilidad kan lokal na gobyerno na mayong opisyal na rason, hanggang sa paglaog sa mga transaksyon na kontra sa katungdan bilang sarong serbidor nin banwaan. Mayong lugar ang pagnegosyo o pagpractice nin propesyon kung ini may embueltong conflict of interest. Mayong lugar sa lokal na gobyerno ang irregular na pag-deliver ng supplies o services na dai nagaagi sa tamang proseso o bidding. Mayong lugar sa lokal na gobyerno ang mga substandard na mga proyektong infrastruktura na bakong marhay ang kalidad, kabali na ang pagtugdok ng mga pasilidad na dai pasado sa mga safety and quality standards nin kaligtasan, kalidad o tibay. Mayong lugar sa lokal na gobyerno ang pag-hire as in pag-promote na dai nakabase sa merito, kundi sa impluensya ning konsiderasyon, kampolitika, favoritismo o patronage, na padagos na nagpapaluya sa professionalismo, asin nagpapaluya sa pagtubod sa sistema. Halangkaw ang angat sa to bilang mga parabantay, kantanos, tultol, matibay, asin may puso na pagsirbi. Nagtutubod ako na tanganing magibot ang husay ang satong mga trabaho, kay puhan na pakusugon ang satong hanay. Iangat ang moral kan satong pag-iribas sa gobyerno. Tawan doon ang dignidad sa trabaho. Asin magbukas nin mga oportunidad para sa mga nagsisirbi na may bilog na kakayahan asin integridad. Lampas ka ba nga kan sinasarigan ta sa trabaho halos 70%. Digdi sa City Hall, bakong mga permanenteng empleyado. Dahil digdi, daing gayo natatawanan nin kaakibat na apresasyon, asin pagpapahalaga ang importanteng kontribusyon na ginigibo ninda para sa satong syudad. Ini ang rason kung taano sa irarom kan sa kong termino, ma-implementar kita ning mass regularization program. Pero kaipuhan ta ang suporta kan sangguniang panlunsod. Pupunan ta ini sa mga kwalipikadong casual employees na inabot na ning 10 taon o sobra pa sa serbisyo. Base sa records, may 107 kitang casuals na pwede nang ikonsiderar para digdi. Pag napadakula taan sa tuyang local revenues, papalawigon taan programa para sa ibang long-serving na empleyado. Tatawanan ta nin tamang suporta ang mga nangangaipon nin tabang pag-abot sa eligibility saka sa skills. Ang satong target, maabot ang panahon, mas gulpi na ang permanent employees kaysa sa casual job order saka contractual employees. Parte ini kan satong mas mahiwas na paghinguha na i-institutionalize ang sarong fair as in merit-based na human resources system na maproteher kan satong mga ranggo laban sa patronage asin sa impluensya kan politika. Sa irarim kan satong liderato, matugdas kita nin sarong proseso nin hiring asin promotions na bukas asin patas para sa gabos. Napag-araman ta sa presentation kang budget
during the transition meetings na 1.1 billion sa 1.8 billion na total na budget, pansweldo sana. Igwa pang nakalaan na mga 80 million pambayad sa utang, saka halos mga 100 million pambayad sa utilities. Buot kaining sabihon, dikit na sanang porsyon kang budget ang natatada para sa essential programs. Dahil digdi, may mga sakripisyo kitang kaipuhan gibuhon sa tahaw kan pagpakarhay kan sistema. Primero sa gabos, hahaliun ta na ang confidential funds. Kaya makakaasa kamo na sa masunod na taon, mayo na ang item na ini sa satong budget. Ang panduwang sakripisyo, si pag-rationalize sa kapag right-size kan bureaucracy, nahaloy ng plano sa kakamaotan kan lokal na gobyerno pero dai pa nagigibo. An sa tong goal, itama ang numero kan mga empleyado, ma-reward si mga tunay na nagtatrabaho, asin dai na tawanan ning lugar ang mga nagpapagabat sa sistema. Pag nagibo ta ini, makaka-attract kita ng mga mararay asin matitibay, saka magiging inspirado magtrabaho ang gabos. As we enter a new chapter, we are asked to remember that the progress we seek will only have meaning when it is felt across all spaces. Pag ini namamatean, lalo na kang pinakatios tang mga tugang. Dakol na angat ang naghahalat sa to. Alagad ako nagtutubod na mas marhay na hilingon ang mga ini bilang oportunidad na maipahiling ang tunay na kusog asin kakayahan kan sa tong syudad. Ini ang tunay na espiritu kanaga, ang paglaom na dara kan promesa kan an maugmang lugar. Kung sain ang lambang saro, may oportunidad na magkontribuir asin mag-asenso. Ngunyan, ang pangapudan sa to, iyo na ipahiling na kayatang maabot an sa tong mas mahalangkaw na mga pangiturugan para sa mas pusog, mas progresibo, asin mas maugmang syudad. Excited na ako sa gabos na magigibo ta magkairibanan. Ninhuli ta ako, kita ang naga. Diyos mabalos, mabuhay kamugabos.